Nag-message pala sa akin ang ate ko dahil nga daw nakaayos na yung loob ng kanyang bahay na pang Christmas. Kaya pwede ko na daw itong ipakita sa aking vlog. Bago yan, itur ko muna kayo dito sa labas ng kanyang bahay. Ang total lot area ng kanyang lupa ay 636 square meter. Sabi nga niya marami pa siyang ipapaayos dito sa kanyang house and lot. Pero syempre mauna muna daw maayos yung kanyang bahay para naman maayos yung kanilang tinitirhan. Dito sa labas ng kanilang bahay mapapansin nyo yung bakod niya gawa lang sa yero. Dahil wala pa nga budget yan kasi nasa 70k daw yung budget dito sa harapan lang ng bakod ng kanilang bahay. Sa lawak nito pwede ka pa rin magpatayo ng 3 bahay na malalaki. Kahit dito na rin magpatayo ng bahay yung kanyang mga anak. Pag nag-asawa na pwede. Pagkatapos natin libutin itong malawak na bakuran, pasukin naman natin yung kanyang pinagmamalaking bahay. Ang sukat naman nitong floor area ng kanilang bahay ay 165 square meter. Bungalow style pala itong pinagawa nila dito at wala itong second floor pero mataas yung kanilang level ng bahay. Dito sa kanang bahagi yan, makikita nyo dito yung malawak na laundry area patungo yan sa kanilang kitchen. Dito naman sa left side, dito yung kanilang terrace na malawak patungo naman dito sa kanilang living area. Kung mapapansin yan, dito pa lang sa kanilang terrace, pwede ka na magpagawa ng isang sala, isang kusina, isang kwarto. Parang nasa 30 to 35 square meter tong terrace niya. Pasukin naman natin yung loob ng kanyang bahay. Ito yung kanyang receiving area. Kung mapapansin nyo, napakalawak ng kanyang sala kasi gustong gusto ng may-ari, malawak yung sala niya. Lagi kasing mayroon nagpupunta mga bisita dito, lalong-lalo na yung mga bisita ng kanyang mga anak. Minsan magtutropa sila, 5 or 6 na katao. Kaya gusto niya malawak yung sala niya para lahat makakaupo na maayos. Yung cove light ng kanilang kisame hindi pa nailalagay. Ayun, nasa sopa oh. Punta naman tayo dito sa kanilang dining area. Kung mapapansin nyo, pang 8-seater or 10-seater pa nga tong lamesa nila dito. Kahit na 6 lang silang nakatira dito, the more the merrier daw. Baka gusto pa nilang dagdagan. Dahil daw bare months na, kaya pulang-pula na yung itsura ng kanilang loob ng bahay. Pagkatapos niyan guys, punta naman natin yung kanilang kitchen. Napakasimple lang ng kitchen nila dito guys. Ito yung kanilang toilet and bathroom, magkahiwalay. Tapos yung kusina nila, napakasimple lang dito, pa L-shape lang siya. Bali color ng kanilang kitchen is black and white. Pero ang ayaw ko lang dito sa kusina nila, yung kurtina dito sa malapit sa kanilang lutuan. Okay lang may bintana, wag lang sanang may kurtina, baka kasi biglang magliyab, agad-agad masusunog yung kurtina dyan, di ba? Yun lang naman yung concern ko dito sa kitchen nila and the rest okay na lahat. Pagkatapos ng kitchen nila, punta naman natin yung kanilang laundry area. Dito nga yung pinakita ko sa inyo kanina, yung daanan dito sa likod ng kanilang laundry area, di ba, papunta ng kitchen. Ayan, malawak din yung kanilang laundry area dito. So ayan guys, nalibot na natin yung kanyang laundry area, ang kanyang kitchen, ang dining area at ang kanyang sala. Mamaya libutin naman natin yung kanyang mga 3 kwarto dito sa kanyang bahay. Itong 2 upuan pala dito guys, bagong-bago to. Matagal nang gustong magkaroon ng ganito yung may-ari. Kaya nung nakapag-ipon-ipon na siya, sabi niya bago magpasko magkakaroon na siya. Kaya yan, napagawa na niya at nagkaroon na nga siya. May 3 kwarto pala tong bahay na to. Pero bago yan, paki-follow naman po yung aking page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At wag mo na rin kalimutang i-like and share ha. Punta naman natin tong unang kwarto. Ito yung kwarto ng kanyang binata at ng kanyang bunsong anak na lalaki. Dito sila natutulog. Isa sa baba, isa sa taas. Ito yung magpipinsan. Nagkayaan na namang maglaro ng Mobile Legend. Kung mapapansin nyo guys, medyo maliliit lang yung mga kwarto pinagawa nila dito. Isang cabinet lang na nasa side. Tapos higaan. Ayan, okay na sa kanila yan. Hindi nila masyadong pinalakihan yung space sa mga kwarto nila, di ba? Napansin nyo? Mas gusto nila malawak yung kanilang sala, dining area, at saka yung kanilang terrace. Ito naman yung kwarto ng kanyang mga anak na babae. Dati kasi guys, magkahiwala yung bed na yan. Ang kaso yung isang anak niya nagpunta na ng Taiwan at nag-abroad, kaya isa na lang nandito, kaya pinagsama na lang yung 2 bed. Di ba ang simple lang ng mga kwarto nila, basta't meron lang simpleng cabinet dito, higaan, tsaka yung parang lalagyan ng mga kanilang mga binubuting-ting na makeup dyan, okay na.
Tapos naglagay na rin sila ng TV dito kasi pag nagpupunta yung lola nila dito, nagre-request ng TV sa kwarto. Kaya yan, nilagyan nila. Puntahan naman natin ngayon yung pinaka-last na room nila, yung kanilang master bedroom. Ito pala yung kanilang master bedroom. Kung mapapansin nyo, halos magkakamukha yung sukat ng room nila dito. Siguro kaya medyo maliliit yung mga kwarto nila dito, hindi sila mahilig magtambay sa mga room nila. Lagi sila sa sala siguro, tsaka sa dining area, kusina, tsaka sa terrace. So ayan guys, nalibot na natin yung kabuuan ng kanilang bungalow house. Anong parte ng bahay ang nagustuhan nyo dito guys? Paki-comment naman. Tapos pakilagay na rin kung taga-saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod kong vlog. Bago pala ako magpaalam, sinubukan ko munang umupo dito at magpiling prinsipe. O siya, hanggang dito na lang. Salamat!